Thank you, Lord, for keeping us safe always. No, kahapon, yung mga kaklase ko, nag-uusap-usap sila, mga kaklase ko nung high school. No, panay ang conversation nila doon sa group namin kung gaano kataas yung baha sa Bacolod. No, mayroong baha. No? Sabi ng isa kong kaklase, sa likuran namin, hanggang dibdib na yung baha. No, tapos pati yung barangay namin doon kung saan ako nanggaling. No, may mga video, talagang puro baha. Grabe pala yung buhos ng ulan sa Bacolod. But sa Texas, sa Mexico, Guadalupe, sa part ng US pa rin, grabe rin ang mga pag-ulan doon. But thank you, Lord, for protecting us. No, na every time, oras, at ang oras ay para sa iyo, kami ay nakakarating sa church. No, we are in good health. Kahit may nararamdaman, still we are able to come to church. So thank you, Jesus. We love you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Because this is our life already. No, yung paglilingkod natin kay Jesus. No, again, yung mga gawain natin, tuloy-tuloy naman sa Believe It, may isa rin naka-receive, no? 26 sila. No, sa bagong baryo, natuloy na rin yung mga gawain natin doon. No, tuloy-tuloy. Kahit may mga maulan, at least patuloy na may mga uma-attend sa saan dito, sa Pasig, sa Cavite. No, kahit papano may mga kahit may ulan, no, patuloy ang pag-attend ng mga dapat umattend doon sa atin. And thank you, Jesus, for your protection always. Lord, thank you for your guidance na ang simbahang ito ay hindi patulog-tulog. No, dahil mahirap pag tayo ay naging komportable sa pag-upo natin sa couch, sa sofa. No, na para bang, Lord, puno na ako, okay na. No, tapos relax na lang tayo palagi. No, baka magaya tayo kay Eli na hindi na kayang tumayo, na timbuwang na lang doon sa kanyang upuan. No, ayaw nating mangyaring ganon. Because ang gawain, ito ang ating bloodline. No, ito ang bumubuhay sa atin. No, ang katawan natin, walang exercise. No, pagising mo pa lang, lantang-lanta ka na. Wala kang sakit. No, kailangan mo lang maggalaw-galaw. No, parang may sakit yata ako. Wala kang sakit, igalaw mo yung katawan mo. Huwag puro cellphone, huwag puro ML, huwag puro... May nag-ML pa ba rito? No, wag puro Facebook, wag puro YouTube. Kung yan lahat ay puro anong tawag diyan? Puro scan ng scan, puro anong tawag doon? Ano may browse ng browse. No, hangga't pagdating ng hapon, if you evaluate yourself, wala kang natapos, walang na-accomplish. Sakit ng katawan mo, ang taong tamad laging masakit ang katawan. No. Wala siyang nagagawa, pero ang katawan niya laging pagod at masakit, pero walang accomplishment. No, ganun ang taong tamad. No, at ang taong tamad hindi dapat pakainin, sabi ng Biblia. No, dahil sayang naman itong lakas na binigay sa atin. No, andyan nga sa Facebook, sa YouTube. No, wala tong dalawang braso, paa lang, marunong mag-welding, marunong maglagari, marunong magmartilyo. No, marunong mag-cut ng yero. Sabi ko, ibang klase ito. Lahat ng gamit niya, paa lang. Pero pag tiningnan mo, akala mo kamay na gumagalaw. No, ibang klase. Tayo pa kaya nabuo. Brother. But so we say, praise the Lord. Thank you, Jesus. Let's open our Bible in the book of John. No, yung mga materials para kay Brother Philip. Mga PVC panel niya sa ceiling, sa wall, sa ano pa yung mga sinama namin doon. No, naipadala na rin nung last Friday. So, tuloy-tuloy na yung trabaho rin nila doon sa Mindoro. No, tapos yung dito sa atin, ito tinitingnan pa natin kasi ang sounds pagdating sa likod, minsan daw parang masakit sa tenga o mas malakas. So, may adjustment tayong ginagawa. No, so, yun, lalagyan pa natin yan, yung taas na yun na part doon ng mga acoustic board. Para ang acoustic board, ang trabaho niyan is sound absorption.
no, na hindi yung nagbabounce lang, nag-e-echo kung saan-saan yung sounds natin. No, so yan isa sa purpose niyan. No, napagtama diyan, may yung sounds natin ay maayos. No, John chapter 20. Then the same day, no, at evening, being the first day of the week, no, ano ang first day of the week? Sunday. No. The same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut up, there where the disciples were assembled for fear of the Jews, no, came Jesus and stood in the midst and said unto them, Peace be unto you. No, ito ay salutation ni Jesus sa kanyang mga kapatiran, brethren, na nagtitipon pero sila ay nagtatago, no, for fear of the Jews dahil sa mga Hudyo, no, yung persecution, dahil sa kanilang bagong pananampalataya from being, no, from the old tradition, the old law, the Old Testament, papunta sa bago. No, so first week, Sunday, no, ito ang kanilang kauna-unahang pagtitipon na ginawa. No, parang unang nila ito, unang meeting on first Sunday, no, hanggang dumating yung day of Pentecost. No, so sinara nila yung pinto kung saan nagtitipon yung mga disciples, no, kahit sila ay natatakot na i-persecute ng mga Hudyo, sila ay hindi natakot magtipon-tipon, no, tuloy pa rin. Tayo ngayon wala nang nananakot sa atin. Ano bang kinakatakutan na lang natin sa ngayon? Pamasahe, pina-overtime ni boss, biglang may trabaho, napagalitan ni nanay, ano pa bang mga persecution na mayroon tayo ngayon? Mga persecution na mayroon tayo ngayon ay gakuko na lang kaysa sa persecution na kanilang mga inabot. No? Tayo, kahit walang persecution, kahit may pamasahe, pang eroplano pa, pero pag ayaw mong pumunta sa church, kahit lagyan ka pa ng taxi, bigyan ka pa ng eroplano, kung ayaw mong pumunta sa church, no, ayaw talaga, wala tayong magawa sa tao. Pero sila kahit may persecution, ay naninindigan sa paglilingkod kay Jesus. So, habang sila ay nandun lahat sa loob, nakalak ang pinto, si Jesus biglang nagpakita. Biglang, kalahin mo, biglang may, paano kaya kung biglang nag-appear dito si Brother Ronnie, si Sister Vicky, yung mga Brother Lito, takbuhan siguro tayo lahat. Sa nervyos, sa takot. No. Pero came Jesus and stood in the midst and said unto them, Peace be unto you. No. Sabi niya, kapayapaan ay nasa inyo. Ito ay endearment. Ito ay isang salutation na ginagamit ni Jesus sa kanyang mga brethren. No, yung bang kanyang from the heart. And when he had so said, he showed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. So pwede kasing pikiin No. Pero ang sabi ni Jesus, guys, peace be unto you. Sabi niya, tingnan ninyo, Brother Welp, tingnan mo, no, ito yung butas ng pako sa aking kamay, tingnan mo yung gilid ko, andito pa yung pagkatusok sa akin, no, pero buhay. No? May tusok ng pako, walang dugo, may butas pa rito, pero walang nararamdaman. No? No, ito ay example kung ano ang mangyayari sa atin sa resurrection when the rapture comes. No, na we are not subject anymore sa kung ano mang mayroon ang natural laws, ano man ang mayroon sa mundong ito, hindi na tayo subject doon. Yet we have the body, pero kaya mong lumusot kung saan-saan. No, ang tawag nila niyan sa English, teleport. No, bigla ka lang magti-teleport kung saan, pero sa Diyos hindi ganoon. No. Sabi niya, kung saan ako, andun kayo. No. Kung ano ako, ganun din kayo. No. Just imagine that, mga kapatid. So pinakita niya yan. But before that, shall we pray, Lord, we are so thankful always, Jesus, for your guidance. Thank you for the healing, Lord Jesus, sa araw-araw.
na kami ay kasama ka namin, Lord Jesus, sa aming pamumuhay. Lord, thank you na kahit hindi perpekto ang pakiramdam ng aming mga katawan, but every time we worship, every time we come into this place, thank you, Lord, for allowing us to be in this place always, to worship, to praise your name. Thank you sa pagsama mo sa ating mga gawain, sa pag-guide mo sa mga kapatiran natin, for protecting us always, Lord, sa lahat ng gawain. Lord, always, we thank you for every opportunity. We thank you for your mercy. We thank you for your grace. Lord, always bless the church. Always bless every topic, yung mga teachers. Thank you, Lord, sa mga topic na binibigay mo sa amin. Lord, we are always thankful, Lord Jesus. Bless your word today. We cannot do this alone. Lord, be with us. And also remember yung papa ni Sister Mitch, Lord. We pray for quick recovery, quick healing, Lord Jesus, na maging maayos kagad ang kanyang pakiramdam. Lord, be with us. We love you in Jesus' name. Amen. Thank you, Jesus. So, balikan muna natin ito, mga kapatid, sa verse 1. Verse 1, chapter 20. So, quarter to 11. No. The first day of the week, cometh Mary Magdalene, no, sa verse 1, early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre. No, medyo madilim-dilim pa, ang ginawa ni Mary, pinuntahan niya na kung nasaan nakalibing si Jesus Christ, at pagdating niya doon, no, medyo ano pa eh, no, paaraw pa lang, bukang liwayway, medyo madilim, si Mary hindi na makatulog, kailangan puntahan niya ang libingan ni Jesus, kung kamusta, and seeth the stone taken away from the sepulchre. No, pagtingin niya doon, wala na yung bato, nakagilid na. Pinatalian pa yun ng mga Pariseo para siguradong silyado, at ang kanilang mga bato, hindi ito bato yung paisa-isa. Madalas buong bato itatakip doon, ganun kabigat. Pero pagdating ni Mary, yun ang kanyang naabutan, ni Mary Magdalene. Then she ran it. Grabe itong adrenaline ni Mary. And cometh to Simon Peter and to the other disciple, whom Jesus loved, no, si John, the beloved, and said unto them, They have taken away the Lord out of the sepulchre, and we know not where they have laid him. No, kinuha nila yung bangkay ni Jesus, yung katawan ni Jesus, doon sa libingan. Hindi namin alam kung saan nila nilipat, tinago, dinala. Hindi namin alam. Peter therefore went forth, and that other disciple, and came to the sepulchre. So si Pedro ay pumunta kasamang ibang disciples. So they ran both together, and the other disciple did outrun Peter. Meron pang mas nauna kay Pedro, and came first to the sepulchre. And he's stooping down, no, napayuko siya doon, and looking in, yung naunang pumunta, sumilip, gumanon doon sa kung saan nakalibing. So pagtingin niya, saw the linen clothes lying, yet went he not in. Nakita niya lang, pero hindi siya pumasok. Then cometh Simon Peter, following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie. No, so nakita naman ni Pedro na yung mga pinagsuotan kay Jesus Christ, andun lahat naiwan. No, nakalapag lang sa kung paano siya nilagay. Pwede ba yun? No. Si Lazaro nung namatay, ang sabi ni Jesus Christ, tulungan nyo. No, yung mga napkin, yung mga tissue sa katawan niya, no, sabi niya, yung mga nakabalot dyan, tanggalin nyo, tulungan nyo siya. Pero si Jesus Christ, biglang nawala, lahat ng pinagdamitan na iwan, no, parang rapture, ano? No, pwede palang mangyari yun. No? Na kahit nakaupo tayo ngayon dyan, yung katawan natin mawawala, pero lahat ng pinag-iwanan andyan. No? Ito, mga kapatid, mga example for the coming rapture na pinapakita ng Diyos na ganito talaga ang mangyayari. No, the laws, the natural laws, kung ano mayroon sa mundong ito, gravity, lahat ng ito ay walang magiging effect na after the rapture. No? No, we have the spiritual body, pero pag gusto mong magpakita ka agad, pwedeng mangyari. No, because
No, yung form as a God ni Jesus Christ, kahit ano pwede niyang gawin. No, at anong sabi niya, kung ano ako, ganun din kayo. No, and it's verse 6, then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie, and the napkin that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself. No, grabe, ano? Imposible mangyari yun. Na makawala ka sa ganong klaseng, no, kasi binalot kang ganon, so para kang kinandaduhan, hindi ka talaga pwedeng makawala doon. No? But all things are possible with God. No? Then went in also the other disciple, which came first to the sepulchre, and he saw and believed. For as yet they knew not the scripture that he must rise again from the dead. No? Itong bagay na ito, parang hindi pa nag-sink in sa kanila kung ano itong lahat ng mga sinabi ni Jesus Christ, no, na ako ay mamamatay and after 3 days, I will raise it up again. No, ako ay mamamatay pero after 3 days, ako ay muling mabubuhay, mariresurrect. No, sa kanila parang wala lahat ito. No, parang, no, saan napunta yung bangkay? No, bakit nawala rito? Sinong may gawa nito? Hindi nila alam kung sino ang may gawa. Hindi nila inisip at nakalimutan nila na sinabi na yan sa inyo ni Jesus Christ. No, na after 3 days, talagang mabubuhay siya. No, minsan pag andun tayo sa kondisyon na puro emosyonal ang umiiral at hindi nagagana yung utak natin. No, puro emosyon, puro pakiramdam, nawawala yung power ng Word of God, ano? No? Yung nangingibabaw, puro nervyos, puro takot, puro alala, lahat. Buti na lang, huy! No, huy, gising! No, bumalik ka sa Word of God para maalala mo kung ano ang promesa ng Diyos. No, kung ano ang kanyang mga sinabi. Why? No, kung sa Ilonggo, pagasala-sala lang tayo, ano nangyari? Ano nangyari? No, hindi tayo mapermi. Kalma lang. Isa-isahin natin. Bakit ito nangyari? No, ano ba ang sabi ni Jesus Christ? No, for as yet they knew not the scripture that he must rise again from the dead. Then the disciples went away again unto their own home. No, kasi meron silang isang bahay dito na pwede silang magtipon-tipon. No, but Mary stood without at the sepulchre, weeping. As she wept, she stooped down and looked into the sepulchre. No, yumuko siya ulit, tiningnan doon, and see it 2 angels in white, sitting in the one at the head and the other at the feet, where the body of Jesus had laid, or had lain. Imaginein mo yun. Sa kanila, natural lang, ano? Nakakita ka ng 2 anghel. Terrible. Ano para ba? Lord, ano ito? No, parang, bago mo makita, ibig sabihin, yun yung sinasabi rito, that anytime yung word na theophanes, God manifests in a visible form. No, kaya nilang mag-manifest, si Gideon, nakausap niya ang anghel. No, si Zachariah. No, maraming mga, yun talagang nakakausap mo, at yung kanilang mga itsura, just like a man, na hindi ka matatakot, no, walang pinagkaiba. Pero nung time nila, ibang klase ito, no, kausap mo anghel. And I know not, sa verse 13, and they that say unto her, Woman, why weepest thou? No, sabi niya, babae, bakit ka malungkot? Ano ang iniiyak mo dyan? She said unto them, Because they have taken away my Lord, and I know not where they have laid him. Sabi niya, kinuha nila yung Panginoon ko rito, at hindi ko alam kung saan nila nilagay. Grabe ang koneksyon, ano? Yung bang pag tayo namatayan, no, kagaya ng mga sabongero ngayon. No, 3 years na silang hindi makita, missing. Pero ano ang emosyon ng pamilya? Kahit buto na lang yan, kahit hindi na namin, no, basta ibalik lang sa amin at mabigyan lang namin ng kunting dignidad na yan ay malibing, yung koneksyon nandoon. No, dahil ayaw nating makita na parang wala lang. No. And when, sa verse 14, she had thus said, she turned herself back, napalingon siya,
nung sinabi niya yan. And so Jesus standing, and knew not that it was Jesus. Ano kaya ang itsura ni Jesus nung time na ito? No, he was in a glorified body. No, hindi mo alam kung lumiliwanag pa yung itsura ni Jesus noon. Nakaharap siya. No, biglang nag-appearan lahat. No, nagpakita lahat. Talaga naman. No, kung tayo mga pagano, takbuhan na tayo lahat nito. Pero si Mary, ibang isip. And she said, she had thus said, she turned herself back and saw Jesus standing and knew not that it was Jesus. Verse 15, Jesus said unto her, Woman, why weepest thou? Inulit-ulit yung question, bakit ka malungkot? Hindi ba alam ni Jesus na si Mary ay malungkot? Alam. Hindi ba alam ni Jesus kung ano ang mga dinadanas natin sa buhay? Alam. Pero anong gusto ni Jesus? Gusto niya madalas, kaya wag tayong patamad-tamad sa prayer. Why? Gusto ni Jesus mismo marinig na galing sa bibig natin. Lord, mahal naman kita eh. Kahit sa isip ko lang yan sinasabi sa iyo. No? Ba't sa isip lang? Sabihin mo! No? Sweetheart, mahal mo ba ako? Ba't mo pa tinatanong yan? No, kung mahal kita. Mahal kita. Bakit di mo sinasabi sa akin? Hindi pa ba sapat yung ginagawa ko sa iyo? Pero iba pa rin pag sinabi, di ba? No? Kahit ang tao, hindi niya love tank ang word of affirmation. No? Pero pag sinabi mo sa kanya, I love you, I really like you. Kahit hindi niya yan love tank, pero pag sino mang tao sabihan mo niyan, iba, ay, mahal ako nito. Pero pag sinabi mo sa kanyang sinusumpa kita, no. No, iwan ko kung anong latay ang kanyang maramdaman. No? Ang gusto ng Diyos natin, mga kapatid, na tayo mismo, kaya sa prayer natin, huwag tayong patamad-tamad. No? We must say it. We must voice it out. Kailangan sabihin natin sa Kanya yan kung ano yung mayroon dyan. Why? Yun ang gusto ng Diyos sa atin. No, na matuto tayong mag-express kung ano ang nararamdaman natin para sa Kanya. No, why weepest thou, who sickest thou? No, sino ang hinahanap mo? Oh, she, supposing him to be the gardener, said unto him, Sir, no, napagkamalan niya si Jesus na hardinero. Ang sipag naman ng hardinerong ito, madaling araw pa lang, no, pabukas pa lang yung araw, andun na siya. Ano kayang itsura ni Jesus? Bakit hindi niya na Hindi niya na mukhaan. No. Sabi niya, the gardener said unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Sabi niya, Sir, hardinero, ikaw ba ang kumuha ng bangkay ng aking master dito? Sabi niya, sabihin mo naman sa akin kung saan mo siya nilipat at ako ay aking kukunin siya para dalhin. Jesus said unto her, Woman, tapos na tayo dyan, itong bagay na ito, mga kapatid, puntahan natin saglit sa Matthew 27, verse 63. Matthew 27, verse 63. Walang nakaalala sa mga disciples na si Jesus Christ mamamatay and after 3 days, He will be resurrected. Nung time na ito, lahat sila ay nakabaon sa kanilang mga emosyon. No, kaya hindi nila naisip na si Jesus Christ ay mabubuhay. Sino ang mga nakaisip nito? Ang mga Pariseo at saka mga Sadducees, yung mga kalaban ni Jesus Christ. Sila, hindi nila nakalimutan na si Jesus Christ mariresurrect. Verse 62, Now the next day that followed the day of the preparation, the chief priests and the Pharisees came together unto Pilate, saying, Sir, we remember that the deceiver, grabe ang tawag nila, naalala namin na ang sabi ng isang manluloko, isang sinungaling, isang manlilinlang, while he was yet alive, nung siya ay buhay pa, ano ang sabi niya? Naalala namin, that after 3 days, I will rise again. Sinabi niya yan. Pero ang mga disciples, mga apostles na andun palagi, hindi nila naalala na sinabi ito ni Jesus Christ. Just imagine, mga kapatid, pag tayo na baon lagi sa emosyonal na mga bagay,
Pati Word of God, di natin maalala. No, dahil nakabaon lang tayo palagi doon. No, verse 64, command therefore that the sepulchre be made sure until the third day. Grabe, ano? Lest his disciples come by night and steal him away and say unto the people, he is risen from the dead. So the last error shall be worse than the first. No? Sila pa nagbigay ng instruction na ilak nyo ng husto, siguraduhin, pabantayan ng mga taon na para siguradong hindi makuha ng mga disciples. Kasi ang mangyayari niyan, tutunog yung kwento o talagang totoo na nangyari na nawala si Jesus Christ after 3 days kasi kinuha ng mga disciples. No, at yun nga ang nangyari na hanggang ngayon, yun ang paniniwala na ninakaw ng mga disciples yung bangkay ni Jesus Christ kaya hindi makita. No, dalawang kwento eh. No, pero sa mga disciples, God or Jesus Christ was resurrected. No, he is risen from the dead, so the last error shall be worse than the first. 65, Pilate said unto them, you have a watch, mayroon kayong mga bantay dyan, go your way, make it as sure as you can. So they went and made the sepulchre sure, sealing the stone and setting a watch. No, ganon ang nangyari dyan, mga kapatid. No, sinelyo nila, nilak ng gusto. Pero yun yung sinasabi natin that when the rapture comes, no, kahit saan man tayo, kahit anong klaseng lock, kung saan man tayo nandoon, walang makakapigil sa atin pagdating ng rapture, mga kapatid. If that comes, we are ready to fly in Jesus' name. At mangyayari yan, mga kapatid. So, sa verse 16, balik tayo dito sa John chapter 20. Now, Jesus said unto her, Mary. No. Oy. No. She turned herself and said unto him, ang Diyos kasi natin, mayroon talaga siyang mga personal na mga tawag sa atin. No, na tayo lang ang makaka-realize, ang Diyos to No, Lord, Word of God ito No, may pitik sa atin. No, iba yung dating sa atin. The Word of God, iba yung dating sa atin. No, iba yung dating nito. No, yung dalawa na naglalakad papunta sa walk to Emmaus. No, kung hindi pa nagpakita si Jesus ng gesture kung paano kumain ng bread, hindi nila na-realize that it was Jesus. But this time, Mary, she turned herself and said unto him, Rabboni, master or teacher, which is to say, master. Jesus said unto her, touch me not. No, wag mo akong don't touch me. No, dahil for I am not yet ascended to my Father, hindi pa ako nakaakyat doon sa aking Ama, but go to my brethren. No, yung sinasabi niya rito, sino ang brethren na tunay ni Jesus Christ? Yung mga tao na sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Sina Pedro, sina lahat ng mga disciples, yun ang tinutukoy niyang brethren. And say unto them, as I ascend unto my Father, akyat muna ako doon sa aking Ama, na iyong Ama, and to my God, na aking Diyos, na iyong Diyos. No, sa verse 18, Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the Lord. So si Mary, dahil siya lang mag-isa ang nakakita at nakipag-usap kay Jesus Christ, no, nakausap niya, nakita niya, and that he had spoken these things unto her. No, ano ang nangyari? Dahil si Mary lang mag-isa, nung kinuwento niya ito sa mga disciples, sabi dyan sa Matthew or sa Mark, hindi naniwala sa kanya. Ano yan, prank? Kwento, hindi totoo yan. Ang hirap, That's why sabi ng Biblia, for 2 or 3 witnesses, there the word shall be established. No, kaya mahirap. Kahit totoo po ang sinasabi mo, pero kung ikaw lang mag-isa, ang hirap idepensa kasi pwede kang gumawa na baka hindi totoo. No, dito sa pagdating sa Mark, andyan, hindi yan pinaniwalaan si Mary dyan. No, that is why yung binasa natin kanina na verse 19 at saka yung 20, no, ganun nga ang nangyari. The title of our preaching, saan ba yung title natin? No, it's time. No, it's time to throw away our measuring tape. Ang layo ng title, To throw away our measuring tape. No. Meron measuring tape dito. Ayan na. Pareho, di ba? Thank you, Brother Roman.
No? Yan, si Brother Wilfred to. Tingnan mo yung damit to. Si Brother Wilfred, tapos ito yung Diyos. No? No? Mamaya, tingnan natin mga kapatid. It's time to throw away our measuring tape. Anong purpose ng measuring tape? Is to measure. No, from inches, from millimeter to centimeter, meter, kilometer, from inches, 1/4, 1/2, 1/3, 1 foot, 2 feet, 3 feet, kung saan tayo umabot dyan, at maraming klase ng measuring tape. Hindi lang ito, mayroong ruler, mayroong dangkal, mayroong cubit, mayroong isang dipa, isang fathom, isang kilometro, lahat, napakarami ng klase ng measuring instruments na mayroon tayo. No, mamaya makita natin. No, sa verse 21, then said Jesus to them again, peace be unto you, as my Father hath sent me, even so I send you. So ang ginawa ni Jesus dito, He commissioned them. No, sabi niya, peace be unto you, kapayapaan sa inyo. No, ako pinadala ng Ama, kayo ay ipapadala ko rin. And when He had said this, He breathed on them and said unto them, receive ye the Holy Ghost. No, inipa ni Jesus Christ. And when, sa verse 23, whosoever sins you remit, they are remitted unto them. No, kung sino man yung inyong patatawarin sa kanilang mga kasalanan, sabi niya, sila ay patatawarin. At kung sino man ang sa kanila ay hindi niyo patatawarin, ang kasalanan nila ay mananatili. Ibig sabihin, this is the special power of attorney na binigay ng Diyos sa kanila, to bind and to loose. Whatever you shall bind on earth shall be bound in heaven. And whatever you shall loose on earth shall be, may ganun ba doon? No, shall be loosed in heaven. No, kung ano, ibig sabihin, ako may authority, pinasa ko sa inyo, you have the SPA, ngayon kung anong aksyon ang gagawin ninyo, kung anong desisyon ang gagawin ninyo, sabi niya, it will be honored in heaven. No, dahil ako mismo ang nagsabi niyan. No, kaya yung baptism natin diyan, no, may mga authorized tao tayo na nagbaptize doon sa tao, it honored by God yan. No, na I baptize you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, ino-honor ng Diyos yan. Why? Sinabi niya yan dito, na ino-honor niya mismo. No, but Thomas, dito na tayo. Thomas in Hebrew, one of the 12 called Didymus. Pag sinabing Didymus, yun ang kanyang pangalan sa Greek. Thomas in Hebrew, was not with them when Jesus came. Sa unang meeting nila, unang church service, lahat excited, si Thomas absent. Gaano kadelikado na pa-absent tayo sa church. Pag lagi kang absent sa church, lahat sa iyo balita lang. At pag may balita, dahil wala ka, anong tendency mo? Magduda. Ang tendency mo mag-alala. Ang tendency mo mag-isip ka, ay, totoo ba yan? Grabe naman ang nangyari. Pag sinabi natin na, last year, 500 plus ang naka-receive ng Holy Ghost, hindi totoo yan. Paano magkasya yan sa church? Ganun karami. Hindi ka maniwala kasi wala ka rito. Kasi absent ka. Why? Anong tendency mo? Hindi totoo yan. Kasi hindi mo nakita. Kung gaano kadelikado yung palagi tayong absent sa church. Hindi ka nakapunta na karoon. Wala eh. Grabe yung presensya ng Diyos. Pare-pareho lang yan. Nung nandyan ako, ganun din naman naramdaman ko. Matindi rin yung presensya ng Diyos. Hindi mo nakita. Grabe yung healing, grabe yung miracle na ginawa ni Jesus nung time na ito na nag-worship tayo. Hindi totoo yan. Sinasabi nyo lang yan para mainggit ako. Daming pwedeng pumasok. Why? Sa unang service nila, wala si Thomas. Ano kaya ang importante sa kanya? Or ano kaya ang importansya? Ang mas importante, ano kanya ang kanyang priority? Bakit wala siya?
nagpaalam ng isda, no, may transaction, may business na pag-utusan ng magulang or anything, basta wala siya. No? At ganon kaimportante na just imagine, no, yun yung sinasabi natin. Kaya sinisigurado natin lagi na andito tayo sa church every time we have service. Why? Baka pag nag-rapture, no, baka saktuhin ng Diyos na bigla siyang tututut. No, pag gumanon bigla, Lord, andito kami, sibat na tayo. Na paano kung wala ka dito? Lord, andito ako sa trabaho. Bahala ka sa buhay mo. No. Hindi ako importante sa'yo. Kasi kung alam mong importante ako sa'yo, andito ka. No, why? Because anytime, mga kapatid, anytime God can do a miracles at hindi natin alam kung kailan mangyari yon. No? At ang nangyari, no, sa una wala si Thomas, na naturingan pa naman isa sa 12, no, with them when Jesus came. Kaya siguraduhin natin palagi that we are always in church. Why? No? Sinong maniniwala? Pag wala ka rito na 500 plus ang nakareceive ng Holy Ghost last year. No? Hindi totoo yan. No? Hindi talaga kasi wala ka doon. Inggit ka lang. No? Bakit nangyari yan? No? All for the glory of Jesus. No? Verse 25, the other disciples therefore said unto him, we have seen the Lord, but he said unto them, no, marami ang nagsabi sa kanyang mga kapatiran, no, nakita namin si Jesus, ibang klase. No, di ba namatay na siya? Namatay na siya. Hindi nakita namin. No, talagang kumpleto. No, bigla na nga lang, nakapadlock kami, biglang lumusot na lang eh. No, ganong kwentuhan ba naman? Parang yabangan eh, no? Hindi, nakita namin. Ikaw naman, dahil wala ka doon, sinabi na ng lahat, mukhang pinaprank. Siguro nag-usap-usap ang lahat ng ito para i-prank ako kasi absent ako eh. No? Paano kung dumating ka rito na ang akala mo pinaprank ka namin, niluloko ka namin, pagdating mo rito, lahat ng mga kasuotan namin naiwan dyan, tapos wala kami. Sabihin mo bang prank? Ay siguro baka nagtago lang sila lahat dyan sa loob. Ano yan? Magpapakahirap pa kami maglagay. No? Mayroong isang membro. No? Mayroong isang membro pumunta sa church nila. Pagpunta niya sa church, lahat ng upuan may nakalagay na mga damit. Grabe yung takot ng Grabe yung takot ng membro. Sabi, nangyari, baka rapture na. Damit lahat na iwan. Maya-maya, lumabas yung pastor. Ay, pastor, mabuti andito ka. No. Hindi na iwan yung pastor. Ang sabi ng pastor, bakit ganyan ang mukha mo? Pastor, akala ko rapture na naiwan lahat damit. Hindi, ginawa ko lang sampayan yung upuan. No? Why? No. But he said unto them, except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. No. Absent ka na nga. No. Ano ang dala ng pagiging absent lagi? Magkakaroon ka talaga ng doubts. No. Magkakaroon ka ng confusion. No, na lahat ng pwedeng mangyari sa church because of Jesus, because of God, because of our faithfulness, hindi ka maniniwala. Why? Wala ka dun lagi. No, madidevelop yan. Every time may mangyari ang isip mo, ano lang yan? No, kasi wala ka lagi. No, at ano ang ginawa ni Thomas? Except, sabi niya, maliban. No, kung makita ko yung kamay ni Kristo na andun pa ang butas ng pako sa kanyang kamay at mailagay ko ang aking daliri dito sa kanyang butas, sa kanyang tagiliran, saka ako maniniwala. To see is to believe. Anong title natin kanina? It's time to throw away our measuring tape. Nung sinabi kay Thomas yon, anong ginawa ni Thomas? Anong ginawa niya? Hindi totoo yan. No. Sinukat niya kaagad ang kakayanan ni Jesus Christ. Sinukat niya ang kanyang mga kasamaan kung totoo o hindi ang kanyang mga pinagsasabi. Hindi ako maniniwala sa kanya. No, hindi niya kayang gawin yan.
No, imposible na mangyari sa kanya yan. Maniniwala lang ako, no, pag nakita ko mismo at itutusok ko rito yung kanyang kamay, doon ako maniniwala. Why? Yan ang problema natin, mga kapatid. Every time may situations, our tendency is to measure our God. Lord, kaya mo ba kaming pakainin? Lord, bukas wala na kaming makain. Anong ginagawa natin? Minimeasure natin siya. Lord, kaya mo ba akong pagaligin sa aking karamdaman? Sinusukat natin siya. Lord, kaya mo ba? Nung nakaganon siya sa atin, ang laki-laki. Tapos, Lord, kaya mo? No, Lord, ilang metro ko ba? No. Lord, kaya mo bang solusyonan ang problema namin sa pamamahay? Lord, kaya mo bang solusyonan ang problema ko sa trabaho? No. Laging, Lord, kaya mo ba? Kaya mo ba? No. Laging may pansukat, ano? No, Lord, gaano ka lang ba kahaba? Lord, ano ba yung kaya mong gawin? Lord, hanggang saan ka lang ba? No, nilalagyan natin lagi siya ng sukat. That is why God, hindi siya maka-perform ng mga bagay na gusto niyang gawin sa atin dahil mayroon tayong panukat sa harapan niya. Lord, ang tagal-tagal na, bakit pa rin ako nagdudusa dito? Hindi dahil sa hindi kaya ng Diyos natin. Lord, 20 years na ako sa church. Yung iba, di kotse na, bakit ako hanggang ngayon nakalubog pa rin sa baha? Lord, yung iba, nag-i-enjoy na sa church, bakit hanggang ngayon? Hirap na hirap pa rin ako. Sino may diferensya? Tayo o ang Diyos? No. Baka every time humarap tayo sa Kanya, mayroon tayong dalang panukat. No, Lord, kaya mo ba? Lord, nag-aalangan ako eh. Lord, nagdududa ako sa iyo eh. Lord, ang hirap eh. Lord, pag binigay ko ba to? Lord, kaya mo bang ibalik yan sa akin mamaya? Mamaya kaagad. No. Demanding, hindi pwedeng ano. No, lagi tayong may panukat sa harapan niya. That is why, no, yung iba matagal lang nag-i-enjoy yung iba sa atin, but hindi ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo man may dalang measuring tape measure sa harapan ng Diyos natin, no, sa klase ng paniniwala na mayroon tayo, pwede nating itapon to. No, Lord, kaya mo naman lahat eh. No, Lord, bahala na. No, hindi na kailangan, Lord Jesus. Why? No, ito yung nagiging sagabal, yung measuring instrument sa pagharap at pagsama natin si Jesus. Lord, 6 million kami, galing kami sa Egypt, kaya mo ba kaming pakainin? Lord, kailangan namin ng karne. Lord, kaya mo, Lord, walang tubig dito. Lord, walang kuryente dito. Lord, mainit sa araw pagdating sa disyerto. Lord, malamig sa disyerto pagdating ng gabi. Anong mayroon tayo? Lahat complain, lahat reklamo. Lord, pupunta na naman kami sa church, wala na namang pamasahe. Hindi ba kaya ng Diyos natin? No, why? Kaso ang isip natin, laging may panukat. Lord, baka hindi mo kaya eh. Anong ginawa ng Diyos? Okay, mainit ba sa gabi? Mainit ba sa araw? Sige. No? Pillar of cloud by day. Malamig sa gabi, okay, pillar of night, para sakto lang ang temperature. No? O para hindi na kayo magsaing, para hindi na kayo magluto, para hindi na kayo magtanim, kasi pag nagtanim kayo ng barley, ng oats, no, bago nyo ma-harvest, ilang buwan pa ang antayin ninyo, okay. Magpadala na lang ako ng mana galing sa langit, mamulot na lang kayo. Anong gustong sabihin ng Diyos? Huwag nyo akong sukatin. No, huwag nyo akong lagyan ng harang na para bang hindi ko kaya. No, anong sabi ng Panginoon natin? If you pray, if you ask anything and believe, sabi niya, you will receive. No? Pero madalas anong nangyayari? Grabe nga ito eh. No? Anong klaseng pananampalataya mayroon ang babae na woman with an issue of blood? Na pag sinabi ni Jesus, do you believe? No, nakaya kitang pagalingin? Anong sabi niya? Yes, Lord! No? Pinagaling agad, pero bakit yung iba hindi? No, bakit yung iba hindi kaya? No, bakit yung iba nag-aalangan, no? Ibang klase ng pananampalataya, mga kapatid. So, and put my finger into the print of the nails and thrust my hand into his side, I will not believe. No, again, yung danger ng palaging absent. No, palaging kwento. No, palaging mamimisinterpret mo. Kasi pag wala ka rito, absent ka lagi, pag nag-report na, pag nagsabi na, at ang kwento, minsan iba-iba na yung tahi-tahi ng kwento. Iba-iba na. No?
No, isa lang yung naka-receive, gawin mong 10. No? No, ganito yung nangyari, pwede mong i-exaggerate. No, ang daming pwedeng mangyari, mga kapatid. Sa verse 26, and after 8 days again, no, ibig sabihin, another Sunday ulit, no, another service na mayroon ng mga disciples. Ito, papunta ito sa Passover, no, sa Day of Pentecost, 50. No, another Sunday, no, after a week, his disciples were within, and Thomas with them. No, sabi ni Thomas, ayoko nang umabsent. No, hindi na ako makapapayag kasi baka ako na naman ang ipaprank at ako na naman ang kanilang pagtripan nito. Bakit ano na naman ang imbento na kanilang kwento? So, and Thomas with them, then came Jesus. Ibang klase ito si Jesus, ano? No? And doors being shut, talagang dinescribe dito na ang form ni Jesus Christ sa ngayon, He can do anything, kaya niyang lumusot kung saan-saan. That is why, mga kapatid, pinapakita lang ni Jesus talaga na when raptures come, pagdating ng rapture, kahit andito tayo lahat, isang boom, ganyan na lang ito, wala na tayo lahat dito. No, ganun kabilis, mga kapatid. And now, mas lalo silang na-amaze. Tapos na tayo sa Hubble Telescope. Ano yung Hubble Telescope? Hubble Space Telescope, yun yung ginagamit natin dati. But now, we are using James Webb Telescope na ang coverage nito, mas malayo pa kaysa sa James Hubble Telescope. Yan yung ginagamit natin sa ngayon. The more na na-amaze sila laluway, the more na sumisilip sila sa James Webb Telescope, the more na dumadami ng husto ang mga galaxy. No, sabi nila, wala. Sabi ng mga scientists, mga astronomers, wala palang katapusan itong mga galaxy na to. No? Tapos tayo, nakapokus sa problema natin. No? Grabe to, walang katapusang galaxy, napakalaki. Tapos tayo nagmumukmuk doon sa gilid. Lord, wala ka talagang magawa sa sitwasyon ko. Millions of miles ang layo ng James Webb Telescope, nakikita kung gaano katindi, ka-amaze ang Diyos natin by forming these galaxies. Tapos tayo, andun nakaupo, umiiyak sa isang gilid, Lord, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? No? Nakaganon tayo doon, para bang, pwede lang gumanon sa harap natin ang Diyos at, anak, amaze na amaze sila sa galaxy na ginagawa ko. Anak, saan ka nakatira? Di ba sa napakaliit na mundo? No, tapos sa liit ng mundo, saan ka nakatira? Sa kapirasong lupa na andyan sa mundo. Tapos hindi mo nakita, no? Sila amaze na amaze. Ikaw patay na patay sa problema mo. Ikaw mamamatay sa issue na mayroon ka. No? Why? Kasi sinusukat mo ako. No? Hayaan mong wag mo akong sukatin kung anong panukat mayroon ka, itapon mo. No, why, mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. No, why? Physically, wala tayong dalang panukat, pero ang utak natin, yung isip natin, andito lahat nakabaon, bawat tingin mo, hindi mo kaya to, Lord. Lord, pinag-pray ko na sa iyo yan eh. Bakit walang nangyari? Yung panukat mo, andyan pa rin sa isip. No, kaya walang magawa ang Diyos natin. But why, mga kapatid? Ano ang sabi ni Jesus Christ? Then said, sabi ni Jesus, and stood in the midst and said, peace be unto you. Sabi niya, kapayapaan sa inyo. Buti sinasabi ni Jesus, ano? Kasi paano kaya kung, biglang takbuhan ka agad, walang peace, walang kapayapaan. But, verse 27, then said he to Thomas, nung sinabi ni Thomas ito, wala dun si Jesus Christ. Ang kausap niya yung mga disciples. Kapwa niya mga disipulo. Wala si Jesus Christ doon. No, anong sabi ni Thomas? Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita. To see is to believe. Doubting Thomas. No? Nung nag-appear si Jesus Christ, another Sunday, no, siya kaagad ang hinarap ni Jesus Christ. No? Ano si Jesus? Chismoso? No? Marites? Wala sa doon pero alam niya. Yun ang Diyos natin eh.
Wala tayong may tago sa Kanya. Kahit saan man tayo, ibig sabihin, mga kapatid, alam ng Diyos kung ano ang kalagayan natin. May sakit, wala, masaya, malungkot, alam niya lahat yan. And He can take it anytime. Kayang trabahuin ng Diyos natin yan, mga kapatid, wag lang natin siyang lagyan ng panukat. Ano ang sabi niya din? He said to Thomas, sabi niya, hinahamon mo ako, Thomas. Alam ko may panukat ka. Sabi niya, hinahamon mo ako, ha. Sabi niya, reach hither thy finger, and behold my hands. And reach hither thy hand, and thrust it into my side, and be not faithless, but believing. Sabi niya, halika rito. Akin na yung kamay mo. Akin na. O, itusok mo. Arat, klaro. Akin ang kamay mo. Tusok mo. Klaro. Naniniwala ka na? Sabi niya, tanggalin mo yung panukat mo sa isip mo. Ang dami kong pinakita sa inyo. Nung buhay pa ako, kaya kong magbuhay ng mga patay, may sakit. Lahat na lang. Tainga ni Pedro, pati tainga na ginano ni Pedro. Binalik ko, nakita nyo lahat. Tapos ngayon, ako mismo na gumagawa niyan, hindi mo paniniwalaan. Sabi niya, halika rito, kita mo lahat. Faithless. Sabi niya, sabi niya, magtiwala ka. Kasi sayang na tinawag kita, sayang na bigyan kita ng Holy Ghost, sayang na binaptize kita, tapos wala kang tiwala sa akin. Sayang na binigyan kita ng salvation, tapos wala ka palang tiwala sa akin. Umaasa pa naman ako na gagamitin ko kayo for the gospel's sake. Tapos ikaw mismo ngayon palang wala ka palang tiwala. Puro absent ka kasi. Mabuti, hindi sinabi ni Jesus sa kanya yun. Hindi na siya pinangaralan eh. Kung tayo yun, bago makarating yung kamay ni Thomas sa kamay ni Jesus tsaka dito sa gilid, baka kung anong yaw-yaw sa Ilonggo pa. Kung anong yaw-yaw na ang ginawa natin kay Thomas, ikaw kasi pala absent ka. Ikaw kasi lagi kang late. Ikaw kasi ganito. Bago mo magawa yon, durog na si Thomas, bago mo pa ipano. Halika na rito. Pakita mo. Pag tayo yon, mga kapatid, why? Dahil tayo, mahilig din tayo manukat ng kapwa natin. Parang, okay, yan, big time. Okay. Pag yan, big time, siya yung mastermind sa nawawalang mga sabungero. Kaso big time. Anong tingin ng judge? Okay. 5 billion lang ang katapat niyan. Okay, absuelto ka na. Ikaw pala yung ganito ka, mababa ka lang. May sariling panukat din tayo eh. Ang tao minsan, rerespetuhin lang natin, depende sa panukat natin. Yan, medyo, wala yan. Huwag mong pansinin yan. Yan, laki ng tights niyan. Okay. Halika rito, alagaan ka namin ng gusto. Ano yan? May sarili rin tayong panukat. Ikaw, offering mo piso. Okay, doon ka sa area na medyo mainit. Ilipat. Kasi, doon ka sa saan ba lumalabas yung init ng aircon? Doon ka. Just imagine. May sarili tayong panukat. May sarili tayong, Kaya, Lord, we are so thankful. You've given us the Holy Ghost. And the Holy Ghost ay may bunga, na we are not respecter of persons. Na kung ang Diyos natin, wala nang pakialam ang Diyos sa atin kung ano ang background natin before, bago niya tayo binigyan ng Holy Ghost, we are baptized in His name. Tapos tayo, mga kapatid, thank you, Jesus. Tapos tayo, para bang, alibaw, pag may bisita tayo, ito may pera ito. So ito i-prioritize, makareceive ng Holy Ghost kasi may pera. Ano yan? Tapos may dumating naman, mukhang kasi may panukat tayo dyan eh. Okay. Mukhang hindi ka mapakinabangan sa church, mukhang, okay, bigyan ng pansin yan, pero wag pilitin, hayaan lang kung after 5 years siya makareceive kasi wala naman eh. Pero itong may kaya, i-prioritize. Ano yan?
No, just imagine kung ganyan ang church natin. No, pag ang Diyos na ang naglagay, ang Diyos kasi may panukat din yan sa Revelation. No. Pag siya naglagay ng panukat, mga kapatid. So ano ang sabi? And Thomas answered and said to him, My Lord and my God. Nabuking ka na eh. No. My Lord and my God. Pero sa lahat, walang nakagawa nito kung hindi si Thomas lang. No. Sabi niya, Panginoon ko at Diyos ko. Nung sinabi niya yan kay Jesus Christ, anong sabi ni Jesus Christ? No? No, hindi, ay, tayo ka, tayo. No, wag kang gumanyan kasi hindi ako Diyos. No, anong ginawa ni Jesus? Ang anghel, pag niluhuran, anong sabi? Wag mo akong luhuran. Ako ay servant lang ng Diyos na nagpadala sa akin. Tayo ka, Gideon, tayo ka. O, tayo ka, Abraham. Hindi ako Diyos, hindi ako ganito. No. Pero nung si Jesus Christ, ano ang sabi? My Lord and my God. Anong ginawa niya? Hinayaan niya lang. No? At kinonfess ni Thomas ang bagay na ito. Verse 29, Jesus said unto him, Thomas, because thou hast seen me, dahil ba nakita mo ako? No? At totoo na, no, thou hast believed. No, ikaw ay naniwala. Blessed are they that have not seen. Blessed are we na hindi nakakita, mga kapatid, and yet have believed. Sabi niya, mas blessed yung mga tao na yan. Hindi natin nakita si Jesus Christ. Hindi natin siya nakasama sa mundong ito. But yet, we believe on Him. No, naniwala tayo sa Kanya. That is why, sabi niya, you are more blessed. No, hindi nyo kailangan na makita ako para kayo ay maniwala. That is faith, mga kapatid. Na hindi natin nakikita. Sa verse 30, and many other signs truly did Jesus in the presence of His disciples, which are not written in this book, but these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing, sa paniniwala, you might have life through His name, sa Matthew chapter 13. Matthew chapter 13, verse 55 ba? Matthew, okay. Thank you, Brother. Matthew 13. Verse 53. Matthew 13:53, and it came to pass that when Jesus had finished these parables, He departed thence, and when He was come nigh, or He was come into His own country, sa Nazareth, He taught them in their synagogue, in so much that they were astonished, and said, Whence has this man this wisdom and this mighty works? No, saan niya nakuha? Paano niya nagagawa ito? No, bakit meron siyang ganyang talino, ganyang karunungan, pati yung mga bagay na kanyang nagagawa? No, is not this the carpenter's son? Is not his mother called Mary, and his brethren James and Joseph, and Simon and Judas? And his sisters, are they not all with us? Whence then hath this man all these things? And they were offended in him, but Jesus said unto them, A prophet is not without honor, save in his own country and in his own house. And he did not many mighty works because of their unbelief. No, yung mga tao na kung saan si Jesus nandoon, sa lugar niya mismo, no, sa headquarters niya mismo, sa Nazareth, kung saan andun lahat ng tao, ano ang sabi diyan? Halos walang ginawa si Jesus ng mga miracle sa lugar na ito because of their unbelief. Why? No. Ano ang nangyari? No. Anak lang yan siya ni Joseph. No. Anak lang yan siya ni Mary. No. Kapatid lang yan siya ni James, ni John, ni Joses. No.
parang ang dating sa kanila, kaya si Jesus hindi makaperform ng mga bagay na ginagawa niya sa ibang lugar na mga miracles, hindi niya ma-perform doon mismo sa kanyang lugar. Why? Nung may panukat sila. No? Ay, anak ka lang ni Joseph. No? Yung mga tao, number one, na dapat makinabang dahil tayo ay naglilingkod sa Diyos, yung mga nasa loob ng pamamahay natin. No, yung mga kaibigan, no, mga kalapit na kaibigan, kakilala sa trabaho, sila dapat ang lubos na nakikinabang sa kung anong ginagawa natin sa harapan ng Diyos. Bakit? At paanong hindi sila makinabang? No, classmate lang kita. No, asawa lang kita. No, mister lang kita. Misis lang kita. Kapatid lang kita. No, hindi sila hindi yung nagagawa natin sa iba, na yung iba na hindi natin kakilala, they were able to come to church and God gave them the Holy Ghost, they were baptized in Jesus' name, sila ay naligtas, no, dahil sila ay naniwala, pero yung sa loob mismo ng pamamahay natin, hindi nakikinabang. Why? Kilala na kita eh. No, asawa lang kita, kapatid lang kita, kaibigan lang kita. No? Tapos pag inoffer mo sa kanila, hindi, punta ka sa church, ang daming nagagawa ng Diyos ganito. Pagagalingin ka ng Diyos doon, kaganda ang buhay mo. Anong tingin nila sa atin? Hindi, kapatid lang kita. No? Kilala naman kita eh. No? Why? May sariling panukat. No, may sariling bagay. Kaya ano ang ginawa ni Jesus? Hindi kayo naniniwala sa akin. Ang pagkilala nyo sa akin, isang tao lang na ordinary dito sa Nazareth. Okay. Yung mga bagay na dapat nyong enjoy, hindi nyo ma-enjoy. Doon ko yan ibigay sa mga tao na hindi nila ako kilala. Pero sila naniniwala sa akin. And we are so thankful, Lord Jesus, no, that we are not your own before, but we believe in you. That is why kinilala mo kami, Lord Jesus. No, yung mga Hudyo na nagbaliwala sa'yo, hindi mo kami kaano-ano, pero kinilala mo kami because we believe in you, Lord Jesus. Thank you so much, Lord. Can we clap our hands to Jesus? Again, another thing, mga kapatid, no, konti na lang. No, and there were so many, no, just like mga men of God in the Bible. No, hindi lang tayo ang may dalang panukat sa harapan ng Diyos. No, yung mga naunang naglingkod sa Diyos, kay Jesus Christ, sila rin may mga panukat. No, anong sabi ng Diyos kay Abraham tsaka kay Sarah? No, okay, Abraham, Sarah, after a year, si Sarah ay magkakaroon ng anak, magdadala sa tao. No, sa tanda kong ito, Lord, matanda na ako. Imposible. No, anong ginawa niya? Tinawanan niya ang sinabi ng Panginoon dahil siya mismo may sariling panukat sa kanyang kaisipan. Lord, matanda na ako. Imposible. Ano ang sabi ng Diyos? Talaga naman, sinukatan pa ako. No, nangako na ako, nagpromesa na ako, about this time, a year, ikaw ay mabubuntis. No, ang sinagot sa akin, instead na praise the Lord, ang sinagot sa akin, imposible. No, may panukat. No? Nung si Naaman, ano ang sabi sa kanya? No? Naaman, pumunta ka sa River Jordan, ilubog mo yung sarili mo 7 times. Anong ginawa ni Naaman? Lord! No, sa Abana at Parpar na lang. Bakit doon pa? No, may sarili rin panukat si Naaman. No, bakit hindi ako hinarap ni Elisha? Bakit hindi ako hinarap? No, kagalang-galang ako, honorable ako, no, general ako. No, lahat may panukat. Pero anong ginawa ng Diyos? No, yung nagsabi pa sa kanya, yung babae na maid. No, kaya yung pananampalataya natin sa Diyos, huwag nating i-underestimate yung mga patulog-tulog lang dyan. No? No, why? No. Baka mataas pa ang pananampalataya niyan sa ibang bagay kaysa sa atin. No? I'm sorry doon sa mga paidlip-idlip lang. Wala tayong masamang gustong sabihin. Pero ang gusto nating sabihin na we cannot underestimate yung kapatiran natin, kahit pa ganun-ganun lang yan, kahit pa hindi natin pwedeng underestimate yung kanyang pananampalataya sa harapan ng Diyos. Why? No? Sino ang ginamit ng Diyos para magkaroon ng realization si Naaman? Yung babaeng bata.
No, yung kanyang handmaid, yung kanyang maid, yun ang ginamit. Hindi. No, mas mataas pa yung pananampalataya ng babae na yon. Anong gusto niya sabihin kay Naaman? Sir, tanggalin mo yung panukat mo dahil yung panukat mo para lang yan sa mga Diyos mo dati na mga Syrians. Iba ang Diyos namin, wala siyang panukat. Tanggalin mo yan. No, para makagalaw ang Diyos namin, mga kapatid. No. So anong ginawa ni Naaman? Ay, ganun ba? Sige, punta ako doon. Lahat ng kanyang panukat, lahat ng kanyang pride, lahat ng pagkaalam niya, ganito ako, ganyan ako. Anong gusto mangyari ng Diyos? Lumapit ka sa akin, ikaw ang may kailangan. Kung sino ka, tanggalin mo yan sa isip mo. No. Huwag mo akong lagyan ng panukat para ako makakilos at makagalaw sa iyo. No. Yung kanyang panukat, hindi. Maganda yung beach doon sa Habana at Parpar. No. Pero anong ginawa ng Diyos? Hindi. Iba yung sukatan mo, iba yung sukatan ko. No, ikaw ay may kailangan, ikaw ang sumunod sa akin. No. So ano nangyari? Yun, lumubog siya. Why? Tinanggal niya yung kanyang panukat. No, marami pa dyan, mga kapatid. Si Moses may sariling panukat. No, Moses, gagamitin kita. Sa buong Israel, you lead them out of Egypt. Ikaw ang mag-guide sa kanila. Anong ginawa ni Moses? Si Moses may sarili ring panukat sa kanyang sarili. No, Lord, pag tinanong nila kung sino ka, anong sasabihin ko? I am that I am. Sabihin mo sa kanila, yun ang pangalan ko. Lord, hindi ako magaling magsalita, bulol ako. May panukat pa rin siya, sabi ng Diyos siguro. Lord, hindi ako marunong magsalita bulol ako Sabi niya, andyan si Aaron. Gamitin mo. Lord, ang dami pa rin, Lord. Ang sabi ng Diyos na sa kanya, sino ba ang gumawa ng bibig? Sino ang gumawa? Nais na yung Diyos Lord, ikaw. Lord, baka kasi, Why? Nahahamper yung gawain ng Diyos, yung mga bagay na pwede niyang gawin sa atin kasi tayo laging may panukat sa isip natin. And it's time to throw away our measuring tape sa pagkilala, sa pananampalataya natin sa Diyos, mga kapatid, na yung bang pagsabi natin, Lord, kaya mong pagalingin kami. Kaya mo! No, yung bang wala nang harang pa. No, Lord, kaya mong solusyonan ang problema ko, solusyonan ang problema namin sa pamilya. Lord, kaya mo. Wala nang sukat. Basta pag sinabi natin, Lord, kaya mo, kaya mo. No, wala nang dala-dalawa pa na Lord, kaya mo bang solusyonan ito? Kaya! No, wag na nating lagyan ng pasukat. Tingnan natin kung anong kayang gawin ng Diyos natin, mga kapatid. And again, it's time to throw away our measuring tape. Thank you, Jesus. We praise you, Lord.